Nasa hukay ang isang paa ng mga rescuer na rumeresponde sa mga aksidente at kalamidad. Pero sa laki ng peligro, maliit na sweldo lamang ang sinusukli sa kanila, kaya marami raw ang nag-a-abroad na. Balita hatid ni Cara David. 1, 2, 3. Sila ang unang takbuhan kapag may kalamidad. Spreader. Ang unang balikat na aakay sa biktima. Ang unang susuong sa mga pinakadelikadong lugar. Sa dami ng kalamidad at aksidente na dumarating sa bansa taon-taon, lumaki na rin lumaki ang bilang ng mga rescue team sa bansa. Ang Makati Rescue 168 ang isa sa pinakaunang rescue team sa bansa. 20 taon na itong rumeresponde sa iba't ibang aksidente. May ambulansya, fire truck, rescue truck at 45 paramedic at rescue personnel ang Makati Rescue. Sila ang unang rumesponde sa bus bombing sa Makati, Glorieta bombing, at gas leak sa West Tower Condominium. 16 na taon ng rescuer si Ernie Sison, parte na raw ng buhay nila ang malagay sa alanganin. Sa amin, as rescuer, una namin iniisip, siyempre, yung safety namin. Tapos pangalawa, yung makatulong kami na ma-save yung buhay o kung yung gamit ng aming nire-rescue. Ang trabaho nila ang isa sa pinakadelikado, pero ang sweldo ng mga rescuer isa rin sa pinakamaliit. Hanggang ngayon kasi, wala pa ring permanenteng item o plantilla position para sa rescuers. Kaya karamihan sa kanila, driver, clerk o administrative staff ang item sa payroll. Dahil dito, marami ang napipilitang mangibang bansa kung saan di hamak na mas malaki ang sweldo. Ang MMDA Rescue naman ang pinakamalaking rescue unit sa bansa. Highly trained at ilan sa pinakamagagaling ang kanilang rescuers. Pero halos 90% ng original batch ng rescuers ng MMDA na-recruit na sa Amerika, Middle East at UK. In demand daw kasi sa ibang bansa ang mga Pilipinong rescuer. Mas marami kasi tayong karanasan sa kalamidad, kaya mas hasa tayo kumpara sa mga dayuhan. Ang experience nila, ibig sabihin, mahaba na. Malaki na kumpara sa ano. Kasi lagi tayo may aksidente at saka yung actual response. Saka yung paano manage natin yung disaster. Kaya napipili yung ano nila. Yung minsan pag naka-apply sila, silang inuunang kunin. Pero tulad ng ibang rescuers, wala ring permanenteng item sa payroll ang MMDA rescuers. Kaya karamihan sa kanila, contractual employees. Ang iba naman, katumbas ng traffic aid ang posisyon at sweldo. Dapat yan, yung nasa standard. Yung sabihin, salary, dapat may career position na para mapamanatili natin yung mga dito na hindi na sila umalis. Sa kabila ng mababang sweldo, kahanga-hanga ang mga rescuer na piniling manatili pa rin sa ating bansa. Anila, higit sa sweldo, mas mahalaga ang makapaglingkod sa kapwa. Siyempre questioning kasi sarili mo kung are you doing the right thing ba na i-risk mo yung life mo for that. Kaya lang yung fulfillment na nafe-feel namin, lalo na pag alam namin nakatulong kami, parang nababawi na lang din yun. Kailangan din po ng mga Pilipino na ng rescuer din po. So kung aalis din po yung mga rescuer para mag-abroad, so wala na pong rescuer sa Pilipinas. Cara David, GMA News.